This is the Redmi 15C, the newest entry-level phone galing kay Xiaomi ngayong 2026 na meron ng 5G sa halagang 7,000 to 8,000 pesos. Meron ditong 4GB of RAM plus 256GB of storage, 6,000 mAh battery with 33 watts of fast charging, 120Hz refresh rate, 50MP dual camera, and marami pang iba. Now, I'm pretty sure na ang tataas na ng expectation nyo. Dahil nga syempre, sa murang halaga, maganda na yung mga specs niya. Pero, ngayon naman, pag-usapan natin yung realidad. Expectation versus reality. Dahil nga tinest ko na etong phone na to, and today, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat nyong malaman about this phone. Kung ano yung mga na-experience ko dito, good man or bad, malalaman nyo yan lahat dahil nga magkaroon tayo ng full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. By the way, meron tayong 5 phone giveaway ngayong June 2026. Kasama na etong si Redmi 15C 5G at saka etong apat na to. Para maka-join, mag-subscribe lang kayo and also comment down below. Napakadali lang nun. Sayang naman. Now, first, eto naman yung laman ng kanyang box kapag bibili ka netong phone na to. Unang-una, syempre, is yung smartphone. Pagkatapos naman yan, meron tayong clear na jelly case, mga paperworks, USB-A to Type-C na cable, 33 watts fast charging brick, and lastly yung kanyang SIM ejector pin. So far, okay naman to para sa akin guys dahil nga syempre meron ka ng case. Mabilis pa yung adapter na kasama. So pagdating sa pag-unbox, okay na etong phone na to. Now, pag-usapan naman natin yung build nitong phone na to. Unang-una, pagdating dito sa kanyang color, eto nga guys, ay nasa mint green na color. Meron ka pa iba't ibang option, katulad na lamang ng purple, moonlight blue, and even yung black. Design-wise, masasabi ko talagang kamukhang-kamukha siya ng Poco C85, except na lang na merong konting modification pagdating dito sa kanyang camera module. Konti lang naman. Ngayon, understandable naman na magkopyahan sila since under the same company, and mas mabuti na yon kesa naman sa ibang brand kumopya. Nice. Pagdating dito sa kanyang mismong build, this phone has only plastic back, plastic frame, and glass front. Hindi nila sinabi na meron tong drop resistant, kaya naman hindi na natin to i-drop. Ay, sorry, mali. Now, wag niyo kong gayahin guys na magda-drop dito dahil nga meron talagang chance na masisira yung phone mo, especially kapag walang drop resistance. Pero so far, okay naman siya, gumagana pa rin, good. Ngayon, dito naman sa kanyang mga buttons and ports, sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rocker alongside with the fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM card plus 1 SD card. So far, okay naman yung mga buttons niya dito, matibay, hindi siya parang matatanggal. And dito naman sa may likuran niya, nakalagay yung kanyang dual camera setup, which is a 50MP main camera with an auxiliary lens. Dito naman sa may right side ng camera, nakalagay yung kanyang LED flash. Maganda yung pagkakaumbok ng kanyang camera module dito. Nakaka-premium yung dating. Unfortunately, eto ay meron lamang single firing speaker, kaya naman when it comes to the experience, medyo tatalunin talaga to ng mga meron ng dual speakers. Although you can bump up the volume up to 200% kung gusto mo talaga ng malakas. Pero again, hindi siya masyadong balance compared sa smartphone na meron ng dual speakers. Now, one thing to like about this phone is that nagsusupport na po siya ng IP64 water and dust resistance, kaya naman pagdating sa ulan or mga talsik ng tubig, basta wag nyo lang siyang ilulubog, okay na po etong si Xiaomi Redmi 15C. So far, when it comes to the build of this phone, masasabi kong belong talaga siya dito sa 7 to 8,000 pesos dahil nga maganda naman yung pagkakagawa niya, and overall, it's a solid built phone. Now, let's talk about the display of this phone. Generally, yung mga bagong smartphone ngayon na nasa presyong 8,000 plus, meron ng mga punch hole display. Sadly, dito kay Redmi 15C ay meron ka pa rin teardrop notch. Eto guys ay merong 6.9-inch IPS LCD with 720p HD+ resolution, 120Hz refresh rate, and up to 810 nits pagdating sa kanyang brightness. Now, take note na yun na talaga yung max brightness nun. And kapag nasa loob ka lang ng bahay, okay na yan. Pero kapag outdoor or nasa ilalim ka ng araw, medyo mahihirapan ka na. Now, when it comes to the speed naman, by enabling the 120Hz, mas mafe-feel mo talaga yung mas mabilis na response when it comes to scrolling or just using your phone in general. Now, for the protection, sinabi na meron tong MOS level 6 protection when it comes to the display. Kaya naman try natin.
Ooh, juicy. Maganda yung pagkakadrop ko doon. wow. But yes, wala namang nangyari. All goods pa rin. Again, the only downside for me pagdating dito is yung kanyang pagiging teardrop notch. Tapos, meron din po siyang mga malalaking bezels talaga. Hindi lang sa bottom part, kundi lahatan. Yes, noticeable talaga to, especially kapag nasanay ka na sa mga bagong smartphone ngayon na ang lilit na ng mga bezels. Dito guys, pagdating sa top, malaki. Even sa kanyang sides, malaki. Tapos sa bottom part, malaki talaga. Parang akin. But yes, kapag nasanay ka naman, kapag tumagal ka na sa paggamit dito guys, hindi mo na masyadong mapapansin yan. Like, yung panonood mo ng mga movies, videos, sharp pa rin naman, even with the HD Plus display. Nagso-support na rin to ng wideband level 1, kaya naman maganda. Kapag mabibinge watch kayo ng mga Netflix, and iba pa. Pagdating sa color naman, marami kang pagpipilian dito guys. Nasa sa inyo na yon, pero for me, vivid pa rin yung pinakamaganda. Tapos, custom nyo na lang yung refresh rate into 120Hz para always mabilis. So far, pagdating sa kanyang display, okay lang po siya. Hindi siya pinaka the best, pero hindi rin natin pwedeng sabihin na pinaka worst. Dahil nga, marami pang mas worst dito guys. Now, let's talk about the performance of this phone. Paano nga ba talaga to gumagana in our daily life? Dahil nga, pagdating sa kanyang specs, okay na okay siya. This has MediaTek Dimensity 6300 5G with octa-core CPU up to 2.4 GHz, Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU, and even comes with 4 GB of RAM plus 256 GB of storage. Speaking of storage, yung storage type nito is UFS 2.2 na, which is much faster talaga compared sa mga phones na meron pa ring eMMC. And yes, all goods na pagdating sa kanyang specs. Kaso lang guys, unfortunate things happened dito sa phone na to. And specifically dito lang kay Redmi 15C. Yes, maganda na meron siyang 5G processor, magandang storage type, malaking storage, pero in my experience, medyo lacking siya guys. Medyo nagtataka pa nga ako ng una kung bakit meron akong mga na-experience na mga lags, delays, or mga signs lang talaga na hindi siya nag-run as expected. Dahil nga honestly, maganda naman yung processor niya. Nakakuha pa nga ako ng 583,000 dito sa Antutu benchmark. But yes, I think I would put the blame dito sa kanyang software optimization. Dahil nga medyo mabigat yung HyperOS ng Xiaomi. Kung sabihin natin na nilagay ito sa isang Infinix device or Tecno device na mas light yung OS nila compared to this one, I think this would run smoothly. But yes, with the HyperOS ng Xiaomi, medyo makakaramdam ka talaga ng mga delays, mga stutters in doing literally everything. Everything guys. Mapa-gaming man, mapa-using your phone sa inyong mga SOCMED, meron ka talaga mapapansin na konting delays. Now, in my experience, this happens almost instantly kapag andyan lang yung phone, hindi mo ginamit ng matagal, tapos papaandarin mo, and then pagkaandar niya, medyo slow talaga siya sa una. Like, kailangan mo pa siyang i-warm up. So, marami akong natutunan dito actually habang nagtetest, which is in short, hindi dapat natin i-judge yung performance ng isang device solely on the processor. Dahil nga again, with this as an example, malakas na processor, pero in reality, medyo lacking. Now, tinest ko naman to pagdating sa mga games like Mobile Legends, Honor of Kings, and Call of Duty. Actually, nakapaglaro naman ako, pero again, pagdating sa mga homepage nila, meron ka talagang mapapansin ng mga lags or delays, and medyo magiging smooth or playable lang siya kapag nasa game ka na mismo. Like, starting na. Well, actually, it's a good thing dahil nga hindi mo naman kailangan maging smooth habang nagsiset up ng settings, pero mas maganda pa rin kapag ganun, di ba? But yes, the overall point pagdating dito guys is that kung gusto mo talaga na isang performance-focused device pagdating dito sa presyong to, medyo bihira ka lang talaga magkakaroon ng ganong option. Like, limited lang talaga guys. And for this one, I would say na pipiliin mo itong phone na to kung okay ka lang na medyo magkakaroon ka ng mga delays or lags, pero meron ka ng 5G. So, with the 5G connectivity, syempre, mas malakas talaga yung internet nito compared sa mga 4G smartphone. And with this one, makaka-download ka ng mas mabilis, makaka-upload ka ng mas mabilis, and pwede mo pa itong gamitin as a portable hotspot. Yes, pang hotspot lang kapag mayaman ka na. Uy, sana all. Pero mayaman ka ba? Pautang naman. Ayoko! Kung gusto mo ng mas mabilis pa na device dito sa presyong ganito, mag-subscribe ka lang dahil nga marami pa tayong paparating ng mga smartphone. Tingnan natin. Now, let's talk about the battery of this phone. So, eto guys ay medyo makapal. And mapapansin nyo kaagad yan kapag ginamit nyo na etong phone na to. Makapal na malaki. Parang akin.
Now, with a 6,000 mAh of battery, you can last up to 2 days using this device. Now, yun ay in my experience dahil nga naka-wifi tayo dito, tapos paminsan-minsan ko lang siyang ginagamit. Like, hindi talaga all the time. Now, syempre, kapag bibili kayo nito, gagamitin mo to as a main phone, pang mobile data and things like that. And I would say na around 1 day ka lang using this phone. Lalong-lalo na kapag pang hotspot talaga. Like, napaka-draining sa battery nun. Now, when it comes to charging naman, this phone supports 33 watts of fast charging that can charge your phone from 0 to 50% in just 28 minutes. And around 1 hour and 15 minutes from 0 to 100%. Now, yun yung nakuha ko dito sa pagtitest kay Redmi 15C. And so far guys, mabilis na po yung 33 watts at this price point. Merong mga makakatalo dito which is yung mga 45 watts. Pero limited lang or bihira lang mangyari yon. Like, hindi palagi yon. Yung mga usual na charging speed at this price point is around 18 watts. Meron pa nga mas mababa. So, I would say na decent pa rin yung battery and charging nitong Redmi 15C 5G. Not the best, pero not the worst. Now, let's talk about the cameras of this phone. So, eto nga guys, ay meron ng 50MP main camera plus auxiliary lens dito sa kanya likod. Tapos, 8MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. Na, meron na tong face detection autofocus, pero sadly, wala pa rin po siyang OIS. So, pagdating sa pagiging stable, hindi masyadong smooth or stabilize yung video nitong phone na to. Mas malaki din yung chances mo na makakakuha ka ng blurred photos kapag nagpipicture ka using this phone. Dahil nga again, wala siyang OIS. Now, that's something na hindi ko ine-expect, especially for this price point. Kaya naman, nag-focus ako dito na mag-test na hindi gumagalaw yung kamay ko. Dahil nga, hindi pwede yun. Dapat stable yung kamay ko. Ako na yung naging OIS. And so far, when it comes to the results of this phone, high quality talaga siya. Like 50MP, maganda na yung kanyang result. Pero it's more on the image processing side na nagpapaganda lalo ng mga result na nakuha ko using this phone. Yes, okay lang yung result niya habang kinaka-capture mo pa. Pero pagkatapos niyang i-process guys, mas gumaganda, mas nagiging natural, mas appealing na sa mata yung magiging result ng photos nyo. So kung naghahanap ako ng mala iPhone looking type of photos at this price point, I would recommend you this Redmi 15C dahil nga maganda talaga yung kanyang mga nakuhang photos dito guys. Even with the 8MP selfie camera, akala natin na medyo low quality na talaga yon. Pero yung mga nakuha kong photos dito, sakto lang naman. Hindi natin masabi na 8MP talaga siya. I would say nasa 13MP or 16MP na yung itsura ng mga photos ko dito. But yes, hindi naman masyado sa resolution yung labanan ngayon. Dahil nga for me, kung namimili ako ng camera ngayon, mas magugustuhan ko talaga yung isang device na tama yung color reproduction, natural tingnan, tapos yung tipong hindi mo na kailangan pang i-edit, diretso upload na. Kasunod nun, syempre, yung pagiging sharp dahil nga minsan merong mga taong nagzo-zoomed in ng pic mo, di ba? Sa inyo mga sukmed. What? So kapag mas high quality yung photo mo, mas clear yung magiging kalabasan habang sinuzoom. Kapag mas low quality naman, nagiging blurry or hindi na masyadong kita. Yun na naman. Ngayon, pag-usapan naman natin yung video nitong phone na to. This phone can take up to 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So eto guys, yung video quality using the Redmi 15C 5G dito sa kanyang back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Na-try naman natin yung kanya selfie. So, eto naman guys, yung selfie video camera. Malupit. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, looking at the results, I think okay lang naman yung kanyang video quality. Nothing special about it. Especially yung kanyang selfie camera. Medyo naging low quality talaga dahil nga 8MP lang to. Another thing is that yung audio nito is mas malinaw yung kanyang selfie compared sa kanyang back camera. So, if nagbablog-vlog kayo, siguro kakailangan ninyo ng microphone guys. Especially kapag gagamitin nyo yung mas high quality na back camera like this. Ganito naman talaga yung usong pagbablog ngayon. Eh baka hindi na masyadong maririnig yung sarili nyo dahil nga hindi masyadong maganda yung kanyang microphone. So far, when it comes to the camera of this phone, eto yung mga naging experience ko. Una, kapag hindi mo siya masyadong ginagamit, tapos gagamitin mo siya kaagad, and pupunta ka kaagad sa camera, medyo lag po siya. Like, medyo nagkakaroon ng mga stutter, even yung pagtututok-tutok mo lang ng camera, naglalag po siya. So, dapat nyo yung tandaan. Pero kapag tumagal ka na, and medyo nag-heat up na ng konti yung device nyo, meaning nun, ready na po siya. And kapag ganun, medyo
mag-i-improve na po yung kanyang kalagayan. Yes, medyo may life na. And hindi na magiging masyadong lag yung inyong pag-ooperate ng camera. But yes, that's pretty much it pagdating sa aking naging experience. Overall, pagdating sa kanyang camera, recommended ko siya dahil nga maganda yung kanyang mga photo results. Pero pagdating sa video, sakto lang. Overall, recommended ko ba etong si Redmi 15C 5G para sa inyo? Para sa lahat ng tao dito sa Pilipinas? Well, hindi. Pero what I mean is hindi para sa lahat. Eto guys, meron talaga tong targeted na market. Sabihin na natin na gusto mo na isang 5G device pero ayaw mo nang gumastos ng mas mahal pa. Eto yung dapat mong kunin. Pero dapat mo rin tandaan na kapag meron kang magagandang feature at this price point, meron ding mga drawbacks. Hindi perfect. And yun yung mga sinabi ko kanina ng mga drawbacks such as medyo naglalag sometimes, nagkakaroon ng mga stutters, and even with a good processor, hindi po talaga good yung kanyang performance overall. But aside from that, you can get a device na malaki yung storage, 5G capable, which is mas malakas talaga yung connection compared sa 4G. Walang debate doon. Okay na rin siya when it comes to the camera, battery, and pagdating dito sa kanyang build. Hindi ko na sinamang maganda talaga yung display dahil nga baka merong mag-expect dyan. But yes, nasabi ko naman siguro lahat ng mga dapat kong sabihin dito sa phone na to. Kaya naman, kung gusto mo pa rin bumili, meron akong link na ilalagay dyan para maka-discount kayo sa Shopee or Lazada. Depende sa inyo. And kung wala pa naman kayong budget, well, again, mag-subscribe lang kayo dahil nga meron tayong upcoming na giveaway. And guys, monthly na yung giveaway natin. So sa lahat ng mga nakasubscribe dyan, swerte nyo naman. That's it, I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.